DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Api. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito ng Lunes, January 5, 2026. Sa ating pong headlines, 2026 National Budget. Pirmado na ho ni Pangulong BBM. Meron pong binito ang Pangulo, nagkakalaga ng 92.5 billion pesos non-program fund. 800 hihos pulis ipakakalat naman sa pista ng Jesus Nazareno sa Maynila. Pasok ko sa trabaho sa gobyerno at klase naman sa lungsod ng Maynila, suspendido sa pista ng Jesus Nazareno. Firecracker-related injuries sa nakalipas na selebrasyon ng bagong taon sumipa sa 875 ayon sa PNP. Isa namang retiradong Air Force General inaresto dahil naman sa kasong sedition. 5-minute response sa traffic incident, target ipatupad ni MMDA General Manager Torre. PWD patay sa sunog sa Valenzuela City. Tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, ikinabahala naman ng Pilipinas. Sa adibong TNT Global News, 10 katao ang guilty sa kasong cyberbullying laban naman sa First Lady ng France. Sa TNT Showbiz, sa TNT Sports, Alex Iyala, Iva Jovic waghi kontra sa tennis legends na sina Venus Williams at Svitolina sa ASB Classic. Sa showbiz, Aura Brigela hindi pinalampas ang cyberbullying at transphobia attacks. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ganap na pong isang batas ang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong ito 2026 matapos na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim po ng GAA or General Appropriations Act of 2026. Pinakamalaking bahagi ng pondo ang inilaan sa sektor ng edukasyon na nagkakalaga ng 1.345 trillion pesos. Ito po'y sinundan ng sektor ng kalusugan na may 448 billion pesos, agrikultura na may 297 billion pesos, at social services na may 270 billion pesos. Sa kanyang talumpati, ginit po ni Pangulong BBM na maigpit na ipatutupad ang probisyong nagbabawal sa mga politiko na makilahok sa pamahagi ng ayuda at iba pang tulong pinansyal. Tinak din po ng Pangulo na ang tulong ng pamahalaan ay direktang mapupunta
Sa mga karapat-dapat na benepisyaryo, walang patronage at walang bawas o kakulangan. Sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinanggihan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 92.5 billion na halaga ng items sa ilalim ng unprogrammed appropriations sa General Appropriations Act of 2026. Sa briefing, tinukoy ni Executive Secretary Ralph Recto ang vetoed item kabilang ang 6.8 billion pesos na budget support sa government-owned and controlled corporation o GOCCs, fiscal support sa comprehensive automotive resurgence strategies at sa 4 billion pesos na insurance and government assets na nagkakahalaga po ng 2 billion. Gayon din ang 14.6 million na prior year shares ng mga local na pamahalaan, 250,000 pesos na revitalizing ng automotive industry for competitiveness enhancement program at ganoon din ang government counterpart sa mga foreign assisted projects na nagkakahalaga ng 35 billion pesos. Gayon din ang pagbabayad sa personal service requirements na nagkakahalaga naman ng 43 billion pesos. Tatlong item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97 billion 305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund, roughly 150 billion 905 million na more or less katumbas ng unprogrammed fund noong 2019. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi blank check ang unprogrammed appropriations at hindi ito dapat magamit bilang backdoor sa discretionary fund. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanindigan naman ang palasyo na pork barrel free ang 2026 national budget. Ayon po Executive Secretary Ralph Recto, ito'y matapos pirmahan ni Pangulong BBM ang naturang national budget ngayon pong Lunes, kung saan binito ng Pangulo ang halos 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations. Paliwanag po ni Recto, hindi maaaring makialam ang mga mambabata sa pagpapatupad ng budget dalaman sa tungkulin nito ng ehekutibo. Magugunitang dineklarang labag sa ating saligang batas ng Korte Suprema noong 2013 ng Priority Development Assistance Fund o PDAF at iba pang anyo ng Pork Barrel Fund. Samantala nangako naman si Pangulong Marcos na mas maingat at responsableng paggastos ng pondo ng bayan. Ayon po sa Pangulo, dadaan sa masusing pagsusuri ang bawat proyekto para matiyak na makikinabang po ang publiko, lalo na ang mga higit na nangangailangan. Yes, ang tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Mahigpit naman nababantayan ng Kamara ang pagpapatupad ng 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Yan ang tiniyak ni House Speaker Faustino III matapos nalagdaan at maisabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12314 na binansagan niyang People's Budget. Git ni D, magpapatupad ang Kongreso ng mahigpit na oversight para masiguro na ang bawat piso sa pondo ng bayan ay magagamit ng tama, epesyente at walang katiwalian. Hindi umano nagtatapos sa pagpirma ng batas ang trabaho ng Kongreso, kundi ang pagsisimula
pa lamang ito ng masusing pagbabantay sa implementasyon ng pambansang budget. Ipapatupad nila ang zero tolerance sa corruption at iginiit na walang puwang ang mga tagas ng pondo, shortcut at palusot sa paggamit ng pera sa bayan. Inilarawan ng Speaker ang 2026 GAA bilang isang inclusive, transparent and accountable budget na nakatuon sa paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng edukasyon, pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan at seguridad sa pagkain. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, kontento naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang bahagi ng 2026 national budget sa unprogrammed funds. Dahil kung siya umano ang masusunod, 2 item lang dapat ang manatili sa tinatawag na unprogrammed funds. Ito po ay ang local counterpart fund and government support to foreign assistance assisted projects at ang revised AFP Modernization Program. Para po kay Lacson, kailangan ng mga item na ito bilang bahagi naman ng ating commitment sa ating economic development at national security. Sa kanila munong pag-aaral sa budget ay nasa 150.9 billion pesos ang eksaktong halaga ng nakaligtas sa veto power ni Pangulong BBM. Hindi ibig sabihin na walang korupsyon sa nilagdaang 2026 national budget kahit vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations. Ayon sa Makabayan Block na kinabibilangan ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino at Representative Reni Co at Sara Elago, ang pinirmahan ni Pangulong Marcos na 2026 General Appropriations Act ay nagtataguyod umano ng pork barrel system, patronage politics at systematic corruption sa gobyerno. Dahil hindi umano na veto ang allocables sa DPWH, tiyak ay ipagpapatuloy ang sistema ng korupsyon sa gobyerno sangkot ang mga mambabatas, DPWH officials at private contractors sa pamamagitan ng kickbacks, overpricing at ghost projects. Sa alegasyon ni Tino, Co at Elago, ang tunay na lumulutang na prioridad ng Pangulo ay ang paghawak sa leeg ng Kongreso sa tulong ng bilyong pisong infrastructure funds sa halip na tunay na reforma. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, naglaan daw po ang gobyerno ng 1 bilyong piso mula sa pondo naman ng Department of Health para gamitin sa zero balance billing sa LGU hospitals. Ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pamagitan daw po na nasabing budget, ang mga gastusin ng mga pasyente sa basic accommodation ng ilang LGU hospitals ay magiging zero na. Magiging patayan ng DOH ang local health systems maturity levels at iba pang paghahandang teknikal sa pagpili ng LGU hospitals na magsasagawa ng zero balance billing. Ang pondo ay diretsong ibibigay sa mga malalaking LGU hospitals at tulad naman ng zero balance billing ng DOH ay hindi na raw po kailangan ng anumang guarantee letter mula sa sinumang politiko. Nagsagawa naman ng ocular inspection ng Metro Manila Development Authority o MMDA ngayong araw sa Quirino Grandstand. Pinangunahan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nasaabing inspeksyon sa lugar kung saan ay idadaos ang ilang aktibidad ng Pista ng Jesus sa Poong Nazareno. Ayon kay Torre, handa na ang MMDA para sa Traslasyon 2026 pero bukas ito sa ilang adjustments para sa gagawing final walkthrough. Mamaya kasama po ang lokal na pamahalaan at iba pang volunteer. Kabilang sa mga tinitingnan ng MMDA ang pagsasaayos ng pila ng mga deboto, paglalagay ng bakod at iba pang bagay para sa kaligtasan ng mga dadalo lalo na sa traslasyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, higit naman sa 18,000 mga pulis ang ikakalat po ng National Capital Region Police Office para matiyak ang seguridad po ng Traslasyon 2026.
Advocate NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kabilang po dito ang halos 16,000 police officers na nakatalaga para sa area at route security, habang nasa higit 2,000 naman ang personnel ang magsisilbing augmentation force sa mismong araw ng traslasyon. Gabi pa lang ng Martes ay simula ng deployment ng libu-libong pulis, hanggang sa matamo ang full deployment kinabukasan araw ng Miyerkules. Sinabi na rin na augmentation force ay magmumula sa regions 4A at 3. Samantala, tinagdin po na Abrin na maigpit daw po ang koordinasyon ng NCRPO sa LGU, mga grupong pangrelihiyon at iba pang concerned agencies para maging mapayapa at maayos ang traslasyon. Magpapakalat ng kung tawagin ay hihos pulis ang otoridad bilang dagdag na seguridad sa nalalapit na kapistahan ng Jesus Nazareno sa Maynila. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi po ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Abad na mga tauhan din ng MPD na pawang deboto ang tatao sa andas katuwang ang mga hihos del Nazareno. Nasa 800 umanong hihos na miyembro rin ng MPD ang nakatoka sa nabanggit na gawain. Sa ngayon, sumasailalim na sa training ang mga hihos pulis at mismong ang mga taga-simbahan ng Quiapo ang nagsasanay sa kanila. Magiging bahagi sila ng kabuang 18,000 pulis, personnel at force multipliers na magbabantay sa January 9. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sinuspindi naman ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pasok po sa trabaho sa mga tanggapan ng pamalang lungsod at ang klase naman ng mga eskwelahan sa lahat ng antas, pampubliko man yan at pribado. Sa January 9, araw ho yan ng Biyernes, kaugnay po ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Silalim po ng Executive Order No. 1 Series of 2026, sinabi ng Mayor na layunin ng suspensyon na mabigyan daan ang mga deboto na makalahok sa taon ng traslasyon na inaasahang dadaluhan ng milyong-milyong mga deboto. Kasabay po nito ay nilagdaan din ni Yorme ang Executive Order No. 2 na nagtatakda ng liquor ban sa January 9 sa loob ng 500 metrong radius ng Quiapo Church at sa buong rutang dadaanan po ng traslasyon. Sa ilalim po nito ay pinagbabawal ng pagbibenta at pag-inom ng anumang nakalalasing para mapanatili ang kaayusan at igalang ang banal na okasyon. Sa iwalay namang kautusan, nagdeklara din po ang mayor ng total firecracker ban sa paggawa, pagbebenta, pamahagi at paggamit ng paputok at pyrotechnic devices mula January 8 hanggang January 9 sa buong Maynila. Ito ay para maiwasan naman ang anumang sunog at mga insidente ng pinsala sa gitna ng inaasang matinding dagsa ng mga deboto. Sa kaugnay na balita, target nga po ng Philippine National Police National Capital Region na magpatupad ng liquor ban at pansamantalang gun ban bilang bahagi po ng seguridad para sa traslasyon ngayong Biyernes kaugnay ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Sa isang press briefing, sinabi ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na naghain na sila ng kahilingan sa pamahalang lungsod ng Maynila. Iyan po itinupad na ni Mayor Isko at sa PNP National Headquarters para po sa naturang hakbang. Kasama po sa hiniling ng pulisya ang suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence mula January 9 hanggang January 10. Bukod dito, humiling din po ang PNP sa National Telecommunications Commission o sa NTC ng signal disruption sa mga lugar na daraanan ng posisyon mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Nakahain din ang kahilingan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ng CAA para sa pagpapatupad ng no-fly zone sa mga apektadong lugar. Nauna nang inihayag ng PNP na abot sa 15,000 pulis o hanggang 18,000 pulis ang ide-deploy upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng milyong-milyong deboto na inaasahang lalahok sa traslasyon 2026. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Umabot na raw po sa halos 900
o saktong 875 ang bilang po ng mga nabiktima ng paputok sa kasagsagan po ng pagsalubong sa bagong taon. Samantala naman, isang retiradong military general abay inaresto ho dahil sa kasong sedition. 5-minute response time sa anumang traffic incident sa Kamaynilaan. Target daw pong ipatupad ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Valenzuela abay ikinabahala ho ng Pilipinas. Sa pong TNT Global News, 10 katao naman ang guilty sa kasong cyberbullying laban po sa First Lady ng France. Sa sports, Alex Ayala, Iva Jovic Wagi kontra naman sa tennis legends na sina Venus Williams, Vitolina sa ASB Classic. At sa showbiz, si Miss Aura Brigela hindi pinalampas ang cyberbullying at transphobia attacks. Pilipinas ang oras, alas 9:31 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang inyo pa rin pong mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby Noche Kakas at Federico Manalili. Atin mo nang alamin ang update mula kay Boy Gonzales. Philippine Coast Guard, dinimbestigahan ang isang Coast Guard personnel na sangkot umano sa manoy sexual harassment sa Pasay. Report mula kay RH29, Boy Gonzales, Boy G. Boy. Ang pay ni Boy. Sige, standby Boy ha. Atin mo nang alamin ang update mula kay Noche Kakas, isang lalaking SPD Most Wanted sa kasong statutory rape sa Taguig City na aresto sa Jaén, Nueva Ecija. Report mula kay Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Kises, naaresto sa Jaén, Nueva Ecija ang most wanted person ng Southern Police District. Bit-bit na mga operatiba, sinilbihan ng warrant of arrest ang konduktor na si alias Aljon na 30 anyos. Si alias Aljon ay akusado sa kasong statutory rape sa lungsod ng Taguig. Walang inilabas na piyansa para kay alias Aljon na top 3 most wanted person ng SPD. Samantala, kalaboso na rin ang top 1 most wanted person ng Las Piñas City na si alias Danilo, 38 anyos, isang helper. Ito ay matapos na maaresto sa Padre Gigo Serra Avenue, kanto ng C5 Extension ng Barangay Pulang Lupa 1 sa nabanggit na siyudad. Mayroong issued warrant of arrest ang Tacloban City Leyte Regional Trial Court laban sa akusadong si alias Danilo sa kasong statutory rape din na walang piyansa. Habang ang hiwalay pang kaso nito na acts of lasciviousness ay may piyansang 180,000 na pesos. Mayroon ding wanted pesos sa kasong robbery na may piyansa naman 120,000 pesos. Arit sa 27 at Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumako tayo kay Federico Manalili, suspect na nagbebenta ng droga arestado at droga at baril na kumpiska sa Plaridel, Bulacan. Go ahead, ibalita mo yan Federico Manalili, Tata Feds. Yes, cases sa training din mga nagawang makapadaw sa drug suspect ang ito'y mapusasan matapos mabenta na mismo
ng droga ang isang otoridad na nagpanggap na pusher buyer. Hinilala ang arestadong suspect na si Alias Dinoy, 37 anyos, at residente ito ng Dulong Bayan, First Barangay, Suliban, lungsod ng Baliwag, lalawigan ng Bulacan. Batay sa ulat na tanggap ni Police Lieutenant Colonel Russell Dennis Rubiriano, Chief ng Provincial Intelligence Unit ng Bulacan, ikinasahang operasyon laban sa suspect higiin sa impormasyon na ito ang suspect ang source ng droga sa kanilang lugar. At sa otoridad ang mismo nakipag-transaction sa suspect at nagkasundo na sa nabanggit na lugar iaabot ang binibiling droga. Kung may abot na ang droga, pinasasan ang suspect ng mga nakabackup na mga iba pang otoridad. Iska mismo sa suspect ang may 4 na sisig na hininalang sa bulan. Ito may street value na 40,800 pesos. Kalaunan na discovery nito may dalang isang 38 revolver at ay kargado ng 4 na bala. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ang arestado suspect habang hinaharap sa mga kaukulang sa mga kaso RA 10591 at RA 9165. Federico Manalili para sa Bisa Radio, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Ka-Feds Manalili. At ibalik ang mga kaibigan ng report mula kay Boy Gonzales sa Philippine Coast Guard. Inimbestigahan ng isang Coast Guard personnel na sangkot sa manoy sexual harassment sa Pasay. Report mula kay Boy Gonzales. Boy. Iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang isang Coast Guard personnel na umano'y lumabag sa Safe Spaces Act kaugnay ng isang insidente ng sexual harassment sa isang resto bar sa Pasay City. Ayon kay PCG spokesperson na Captain Noemi Kayabyab, hindi kinukonsinte ng PCG ang anumang uri ng maling pag-uugali, nasa tungkulin man o hindi. Nasa custody ng Philippine National Police ang nabanggit na personnel at naharap sa kasong kriminal kahabang nagsasagawa rin ang PCG ng hiwalay na administratibong investigasyon. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang maharap sa parusang dishonorable discharge mula sa serbisyo. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, arestado naman ng Criminal Investigation and Detection Group si retired General Romy Pokis na umano'y ng hikayat sa AFP na bumaligtad o bawiin ang suporta sa Pangulo sa NAIA kaninang umaga. Matapos sinilbihan ng arrest warrant sa NAIA Terminal 3, kaugnay ng ikinasong inciting to sedition ng CIDG. Dinala sa Camp Crame ang pinuno ng United People's Initiative para sa paghahain ng 48,000 peso na piyansa. Sinabi sa media ni Attorney Ferdinand Topacio na umaasa silang makalalaya rin agad ang kanilang kliyente ngayong araw. Habang sarkastiko namang pinasalamatan ni si PBBM sa pagtupad umano ng pangakong may makukulong pero imbes na big fish ay mga nagprotesta na raw ang pinuntirya. I will just take this opportunity po para pasalamatan ang ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpoprotesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man po nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pokis na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pagkaraniwang Pilipino. Kung sino mang nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Ang galing po doon. Idiniin ni Topacio na tahasan umanong pananakot. Ang pahayag naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na idedemanda ang mga mananawagan ng Marcos resign. Matagal na pong ginagawa ito. Kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ko. Si Attorney Ferdinand Topacio. Hinahamon siya. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, binigyan din naman ng sadatang lakas ng Pilipinas
na may tamang constitutional process ang laban kontra katiwalian at hindi ito may dadaan sa mga extra legal action. Ito pong pahayag naman ni Armed Forces Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad kasunod po ng pag-aresto kay retired Air Force General Romeo Pocis dalaman sa kasong inciting to sedition. Ayon po kay Trinidad, patunay ang paghuli kay Pocis na may hangganan sa saligang batas ang freedom of expression, bagay na kinikilala umano ng militar. Magugunitang sa DZRH ng daming bayan, ibinalita ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nagpasaklolo siya sa PNP-CIDG para makasuhan ang grupo ni Pocis na United People's Initiative dahil sa manoy pagikayat nito sa mga sundalong bumaliktad na sa gobyerno. Samantala, nakalabas na ng Campo Crame si Pocis kasama naman ng ilan niyang kasamahan makaraang makapaglagak ng piyansa sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Pagkatapos naman sa korte, bumalik ng saglit sina Pocis sa CIDG headquarters para lumagda ng clearance sa kahumarap sa mga tauhan ng media kung saan todo tanggi siya sa mga paratang na hinimok niya mga aktibong sundalo para bumaliktad sa gobyerno. Yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin. Hindi, wala tayong mag-aaklas, hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, pabagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun, yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Samantala, iginit nga po ni dating retired Major General Romeo Pocis na hindi ito nang hikayat ng mga tao para pabagsakin ang gobyerno sa ikinasa nilang anti-corruption rally noong nakalipas na taon. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, balansyado kay Pocis, sinabi niyang nagpahayag lamang sila ng saloobin sa nangyaring korupsyon sa bansa sa pamamagitan ng protesta. Dagdag pa ni Pocis, ang nasabing saloobin ay isa lamang sa mga advokasya ng United People's Initiative para labanan ang katiwalian. Ito ang naging sagot ni Pocis matapos siyang arestuhin ngayong araw sa kasong inciting to sedition na agad din naman na nakapagpiyansa. Ang inciting to sedition ay yung para bang nanghihikayat na mga tao, mamamayan, na yung nga, pabagsakin ng gobyerno, gano'n, o kaya kumuha ng yung political na bagay. Opo. Na hindi naman namin ginagawa dahil ginagawa lang naman namin, aming grupo ay magprotesta, magpahayag ng mga damdamin dito sa mga matinding corruption na itong nangyari sa ating bayan. At gusto nating mapanagot itong mga nagnakaw, mga bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. Si retired Major General Romeo Pocis. Samantala naman sa iba pang balita, umabot po sa may 875 ang bilang po ng mga nasugatan dahil po sa paputok at pyrotechnic devices sa pagdiriwang po ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Sa talaan po ng PNP mula December 16, 2025 hanggang January 5, 2026, isang individual sa Metro Manila ang namatay dahil po sa insidente may kinalaman sa paputok. Pinakamaraming kaso ng firecracker-related injuries ang naitala sa Metro Manila na may 206, sinundan ng SOC Sergeant na may 104 at Calabarzon na nakapagtala ng 88 biktima ng paputok. Kasabay po nito ay nakumpiska ng PNP ang may higit sa 401,000 iligal na paputok at pyrotechnics na tinatayang nagkakalaga ng higit sa 5.5 million pesos. Sa mga umabot naman sa may 471 katao, ang naresto kaugnay po ng iligal na bentahan at paggamit po ng firecrackers. Sa mga insidente na indiscriminate firing, 2 individual ang nasugatan, 19 naman ang nasuspect ang naaresto. Samantala, isa naman ang namatay dahil po sa ligaw na bala sa Metro Manila, habang 3 naman ang nasugatan sa area ho ng Calabarzon Region, Davao Region at maging sa Barm. Sa kabila po ng mga naitalang insidente, abay iginit po ng PNP na naging mapayapa naman sa pangkalahatan ang buong holiday season.
Magsisilbi naman na spokesperson ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang general manager na si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Inanunsyo ito ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes kasabay ng unang pagharap ni Torre sa media mula nang italaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos sa MMDA. Kabilang sa kanyang magiging trabaho ang pangangasiwa sa daloy ng trapiko kahabaan ng EDSA sa gitna ng rehabilitasyon nito. Bukod dito ay pangunahan din ni Torre ang pagtiyak ng kaayusan at seguridad sa buong panahon ng traslasyon. Wala na pala. TNT Tomorrow's News Tonight. Ito meron. Target pabilisin dating PNP Chief Nicolas Torre III ang pagtugon ng MMDA sa mga aksidente sa kalsada sa Metro Manila sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng 5-minute response time. Sa kanyang unang pagharap bilang General Manager ng MMDA, sinabi ni Torre na nais niyang i-adapt sa ahensya ang mabilis na response program na ipinatupad niya noon pa sa Campo Crame. Nilinaw naman niyang saklaw lamang ito ng mga kalsadang nasa ilalim po ng restriksyon ng MMDA. Bukod sa garang pagresponde sa mga aksidente at aberya sa daloy ng trapiko, target din ni Torre na pabilisin ang clearing operations, partikular na ang pagtanggal ng mga sagabal sa mga pangunahing lansangan. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa clearing para wala nang obstruction kaagad. Balik sa normal flow. Lopad na tama yung maganda yan. General GM Torre, sir, ha? Kasi ditong mga nakalipas sa mga nangyari mga aksidente, abay mantakin mo, meron kang makikita na halimbawa rider na nabangga, abay kailangan pa maghintay kasi hindi magagalaw yung mga involved sa aksidente hanggat hindi dumarating ambulansya. Oo. Kasi sila lang may kaalam-alam na kung paano bubuhatin yung mga biktima. Iba, inaabot ng 1 oras. Yun, sa halip na mabuhay, yes, naaabutan ng pagkamatay doon sa kalsada. Kaya naku, salamat to GM Torre, sir. Sana ho ay matupad nga po ito para naman maisugod kagad sa ospital, lalo na pag critical po yung kondisyon ng mga involved sa mga aksidente. Oo. Tsaka malilesen din talaga yung traffic kapag more or less 5 minutes, magandang ano na po yan na response time. Siguro, I think, ang magagawa lang dito, yung deployment ng mga ambulansya sa iba't ibang mga lugar para mabilis na makaresponde sa anumang aksidente. Naku, ayan na. Samantala, ikinabahala naman ng Pilipinas ang kaguluhan sa Venezuela kasunod ng inilunsad na airstrikes ng Estados Unidos at pagkakadakip kay President Nicolas Maduro. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kinikilala ng bansa ang mga isyong pangseguridad ng Amerika, ngunit iginiit na dapat ay igalang ang international law, soberanya ng Estado at ang itaguyod ang mapayapang resolusyon. Nananawagan din po ang Pilipinas na iwasan ang paggamit ng dahas at panghihimasok sa panloob na usapin ng ibang bansa alinsunod sa United Nations Charter. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, tinawag ni dating National Security Advisor at Political Analyst Dr. Clarita Carlos na iligal ang ginawang pagdakip ng US Special Force kay Venezuela President Nicolas Maduro at sa kanyang may bahay na si Cilia Flores. Ayon po kay Carlos, kahit pa mayroong kaso si Maduro sa Amerika, hindi niya ito maaaring ipatupad ng Amerika sa ibang bansa. Wala rin na niyang nakasaad sa international law na maaaring manghimasok ang Amerika sa anumang bansa na may soberenya. Illegal yung ginawa nila. Sa lahat ng perspektiba, illegal yon. Unang-una ay pinasok nila ang isang bansa na may sovereignty at merong sariling teritoryo at dinukot nila ang pinuno nito kasama yung kanyang asawa. Yung husgado nila, mag-i-enforce lang dun sa kanilang teritoryo. At saka kung yung sinasabi nila na narco leader ito, ito yung nagpapadala ng mga bawal na gamot sa Amerika, mas masahol yung Colombia kung titignan natin ang mga datos, no? Yan po mga kaibigan, si Dr. Clarita
Carlos. Ito pa, partner, nababahala si dating National Security Advisor at Political Analyst Dr. Clarita Carlos sa ginawang panghihimasok nga po ng US President Donald Trump sa pamahalaan ng Venezuela. Paliwanag ni Carlos, tila hinati na ni Trump sa 3 dibisyon ang kapangyarihan sa buong mundo at ito'y tumutukoy sa US, China at Russia. Sabi ni Carlos, ang ginawa ni Trump sa Venezuela ay posibleng makahikayat pa kina President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin na gawin din ang kanyang ginawa sa mga katabing bansa. So, ibig sabihin, kanya-kanya tayong spheres of influence at maaari kong gawin, ang gusto kong gawin dito sa Western Hemisphere, pakala na kayo sa inyong sphere of influence. Bakit nakakabahala ito? Diba, bakit? Bakit po? Aba, ibig mong sabihin, yan si Putin, si Xi Jinping at siya, abay, sila na lang ang magbabasto ng anong mangyayari sa ating sa ating lahat, no? And that is so against all any international law. Dahil, bakit pa tayo nation state, Anthony? Bakit pa tayo nagsasabi-sabi ng sovereignty and territoriality? Wala palang katuturan yan. Yung pala, itong 3 na to, silang magsasabi-sabi kung tatalon tayo, hindi tayo tatalon, sasayaw tayo, hindi tayo sasayaw. Si Dr. Claire Castro. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, kahit malayo sa Pilipinas, hindi pa rin sinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na may ilang grupong magkikilos protesta kasunod ng pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Ayon po kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinababantayan na niya ang US Embassy sa Maynila at iba pang critical area para sa posibleng mga rally o katulad na mga aktibidad. Itasan na rin naman niya ang intelligence units para i-monitor ang social media kung saan maaaring magkaroon ng pangikayat at tulad na nangyari noong September 21 rally. Subalit nilinaw po ni Nartates na wala pa naman silang namomonitor na ganitong sitwasyon. Nasawi ang isang 16 anyos na person with disability sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Barangay Poblacion, Valenzuela City. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng National Capital Region Police, ay sumiklab po ang isang sunog bago mag-alas 9 ng umaga at agad na itinaas ito sa unang alarma. Patuloy po na inaalam ng BFP-NCR ang kabuuang detalye sa pagkamatay ng biktima at kabuuang halaga po ng pinsala. Samantala, umabot naman sa 5 fire truck ang dumating bago idineklarang fire out ang nasabing sunog. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, 10 daw po ang guilty sa kasong cyberbullying kay First Lady ng France. Ating alamin sa report ni Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Hinatulan ng korte sa Paris ang 10 katao na nagkasala sa cyberbullying laban kay First Lady Brigitte Macron, asawa ng Pangulo ng France na si Emmanuel Macron. Ayon sa ulat, pinalaganap ng mga nahatulan ang maling balita na si First Lady ay isang transgender woman at ipinanganak umano bilang lalaki. Ilan sa kanila ay nagsabing ipinanganak siya sa pangalang Jean Michael Trognox na tunay namang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid. Matagal ng target ng ganitong maling impormasyon ang mag-asawang Macron, kabilang na ang palalait sa kanilang 24 na taong agwat sa edad. Sa desisyon ng korte ngayong Lunes, napatunayang nagkasala ang 8 lalaki at 2 babae sa paninirang puri at mapaninang pahayag tungkol sa kasarian at sexualidad ng First Lady, kung saan pinatawan sila ng hanggang 8 buwang pagkakakulong. Itinuturing itong tagumpay ng mag-asawa na kasalukuyan ring nagsasampa ng hiwalay na kaso sa Estados Unidos laban sa isang influencer na nagpapakalat din ng kaparehong aligasyon. Sa panayam, sinabi ni First Lady Macron na patuloy niyang lalabanan ang cyberbullying upang magsilbing halimbawa, lalo na para sa mga kabataang biktima ng online harassment. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa TNT Sports, Alex Iala, Iva Jovic wagi kontra sa tennis legends na sina Venus Williams, Svitolina sa ASB Classic. Ang detalye, ibabalita naman ni Kyle Bulyas.
Maganda ang umpisa ng 2026 ng Pinay tennis sensation na si Alex Eala. Yan ay matapos itong umabante sa quarterfinals ng ASB Classics sa Auckland, New Zealand. Kasama ni Eala si Iva Jovic ng Amerika na tumalo sa mga tennis legend na sina Venus Williams at si Alina Svitolina ng Ukraine. Samantala, inaandabayan na naman ngayon ang pagsabak ni Eala sa singles event sa darating na Martes. Una rito, maganda rin ang pagtatapos ng 2025 ni Eala matapos masungkit ang una nitong gold medal sa ginanap na Southeast Asian Games sa Thailand. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias. Sa showbiz, Aura Brigela hindi pinalampas ang cyberbullying at transphobia attacks. Abay, dapat lang ha. Abay, dumepensa kayo, ano ha? And mag-counter-attack. Ating lami mga kaibigan sa report ni Don. Go ahead, Don. Hindi pinalampas ng actress at social media personality na si Aura Brigela ang ilang comments ng kanyang bashers ngayong taon. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Aura na tapos na ang kanyang paninihimik sa gitna ng mga transphobic at homophobic attacks laban sa kanya. Dagdag pa nito na halos araw-araw ang pambubuli na ginagawa sa kanya at ni isang komento ay wala silang narinig kay Aura dahil pinili niyang manahimik sa nakalipas na taon. Nakakuha naman ng suporta online ng aktres sa kanyang inilabas na pahayag. Samantala, mas tututukan daw ni Aura ngayong taon ang kanyang transitioning era bilang isang trans woman. Para sa TNT Showbiz, ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat, Don Carlos, sa iyong showbiz. Yan po ang kabuuan po ng ating Tomorrow's News Tonight. Babatiin ko lang si Oy! Mr. Rommel Hover. Nakikinig sa atin araw-araw. Ayan. Maraming salamat. Bay, Sir Els Bartolome, yung simula daw ng gun ban dyan sa, sa Maynila ba to? Ay sa 9. 8. Ay, Di ba 9? parang 8 9 pa and lang 10 meron. ng pagkakaano ko eh. Mismong 9 na eh. Di ba bisperas pa lang? Dapat bispiras pa lang, di ba? Pero of course, wag na kayong magbitbit yung mga gun owners ng kung pupunta naman kayo sa Maynila. Wag na magbitbit, ha? 8 pa lang, wag na, ha? Yes. Ayan. And of course, mga kaibigan, sa lahat pa rin po na matumutok sa ating Tomorrow's News Tonight. Salamat sa buong team ng DZRH, sa ating mga kasamahan sa television, sa radio, maging sa digital at sa ating Malanday transmitter. Ayun, January 8 hanggang January 10. Sa Ganban. Permit to carry. Okay. So 8 to 10. Ayan. 8, 9, and 10. Yung liquor ban. Yung liquor ban. Ang 9 to 10. Wala sa akin, nasa iyo yung liquor ban. Wala akong dito. Mukhang ganun din, 8 to 10 din. Okay. Ayan, mga bawal ha. Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Simayan. At Kisas Hobson. Wala kang mic. At Kisas Hobson. Para sa salita DCR. pa lang ako ng salita, wala akong mic. Lutang aking bata. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi.